na lang nila na nitong mga nakaraang buwan. Hindi na siya mapag-utusan, palagi siyang galit, palaging sumasagot. Hindi na siya masyadong active sa school, nag-a-absent na siya ngayon. Nag-aalala po ako sa anak ko. Para madisiplina, kinumpiska ni Julie ang cellphone ng anak. Umahanap siya ng paraan para makapaglaro. Humihiram siya ng cellphone sa kuya niya at saka sa pinsan niya. Ayaw ko po tumigil kasi gusto ko pa po maglaro. Kapag hindi ako naglalaro ng Roblox, medyo boring po kasi Hanggang kamakailan lang, si Princess nagwala na nga. naiinis po kasi ako nung scam po kasi ako sa Buwa Garden. Makikipag-trade o makikipagpalit daw sana siya noon ng pet sa isang player. Bibigyan niya sa akin raccoon. Binigay ko naman sa kanya yung DS. Isa niya sa pinakamagandang pet. Kung binigay niya sa akin golden lab yung aso lang niya. Pagkatapos ko po magdamo, doon na po ako nakalma. We don't know those people who play. Yung mga ibang tao doon, they tend to really scam or hack people for fun. Sa Roblox, ang kulang talaga doon is yung community guidelines. Wala masyadong child safety. Nangangamba po talaga ako. Pag pinabayaan ko... Sa James. Starts at 99. Hindi rin ba maawat sa kaka-cellphone ng inyong mga anak? Titigang maigi ang nangyari sa batang ito na habang abala sa paglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone, bigla na lang tumirik ang mga mata. At nanigas ang katawan. Muntik pa nga itong matumba at malaglag sa kanyang upuan. Ilang saglit pa ang bata. Nah, lagi sige pagduang basketball o lagi ta. Meron pa mang nga na yung anak mo, tutulog ko yung kumain. Yung pa to kay akong anak una-unsa, siya akong tagua. At hinala ng pamilya kung bakit biglang nag-seizure ang bata. Basketball dito apon ya. Diba, mga unang tagulog na. Nga bang epekto sa utak S2. ng labis-labis Ay, na ala, S2. kaka-cellphone?